Isa lang ang bayan ng Sariaya sa may magandang beaches at tanawin sa lalawigan ng Quezon. Dito masisilayan ang natatanging ganda at yaman ng tubig alon. Sa pamumuno ng lokal na gobyerno, sinimulan nila ang paglalagay ng concrete modules sa Barangay Bignay 1. Ito ay isang artificial coral reef na nagsisilbing tirahan ng mga isda upang mas maparami at mas maalagaan ang mga marine resources. Bukod doon, nagkaroon pa sila ng iba pang resource enhancement project sa pamamagitan ng isang seminar na dinaluhan ng mahigit 50 mangingisda na tinutukan ang kanilang kinabubuhay tulad ng livelihood project at mangrove planting. Sapat na nga ba ang mga programang ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong umaasa rito? O nasa tao pa din ang unang hakbang upang umasenso at magkaroon ng sapat na ikabubuhay? Isa lamang si Mang Dante sa 75 bahagdan ng mamamayan sa Barangay Bignay 1 na pangisda ang pangunahing pinagkakakitaan. Ano katagal na po ba kayo nagaganyan? Okay, sa pool ako di sa pool. Siguro baka hindi na ba 20 taon sa ganito. Pero Sa pool ako meron na. ano po yan? Nakakasapat lang talaga sa pang-araw-araw niyo po? O may marami na rin kayo naipon? Ito na minsan hindi man pare-pareho din ang pagkita eh. Pag minsan marami, pag minsan kukunti. Sa mahigit 12 oras na pagkakalagay ng lambat sa laot, ay mabibilang lamang sa daliri ang nahuhuling isda na pumapatak lamang sa halagang 150 pesos. Kung ibabawas pa dito ang nagastos para sa gasolina, 100 pesos na lang ang kanilang iuwi. At kakarampot na kita ng mag-ama kung minsan pa ay nalalagay sa peligro ang kanilang buhay. Tulad na lamang noong bagyong Onloy. Makakasakali namang makakasambot na. Pero may pinakamahirap na po ba kayong nangyari dito? Marami ng karanasan dito eh sa paghanap buhay dito. Ito maglubog. Lumubog po ang bangka niyo? Ano pong ginawa niyo? Naanuhan kami ng along malaki. Natakloban po kayo? Nataklubang kami. So may possibility talagang matakloban yung bangka? Oo. Dahil inabot kami ng inabot kami talagang sobrang lalaki ng along. May bagyo eh. Oh, Nakakapit din kami sa bangka. Kami na may daladala ng agos pa karo. Dito lang kami naglulubog dito. may dala po kayong mga ganyan. Oo, ito rin ang aming gamit. No. Buti po hindi kayo natakloban. Ay hindi kayo nung kami saktong. Pagkatapos ng halos ilang oras na pag-aaw ng lambat, nagtungo na si Udong na anak ni Mang Dante sa kung tawagin ni komisyon. Dito na magbibigay ng presyo depende sa uri ng isdang nahuli. Sa hindi tamang pagbibigay ng presyo, dadalhin na lang nila ito sa iba pang lugar upang doon mabenta. Mayroon po ba time na hindi nabibili rin yung mga nahuhuli niyo? Alam mo dito sa amin, pagka yung magbibinta ka ng isda, kinakalan ka talaga aagapan mo, lalo pagka yung pagminsan maraming daiti ng isda, maraming dating ng isda kasi may tawagin ko signasyon, yung bulungan ng isda, pataasan sila ng presyo. Ngayon pagkakita ng hari di yan, di ayun, pagminsan magigilo ka, pag may dumating uli, saka mo naman uli isasabay yung iyong hinuli para mabinta uli yun. Isang halimbawa lamang ng pamumuhay sa tabing dagat ang pinakita sa atin ni Mang Dante. Kung minsan malaki ang kita, kung minsan naman ay wala at hindi nakakasapat sa kanilang pamumuhay, lalong-lalo na sa pagtusto sa pag-aaral ng mga anak. Tatay, paano po yung pagsuporta po sa pag-aaral ng mga anak? Sa ngayon naman lang aking anak nag-aaral ko na lang tatatlo, elementary. Wala naman ako na ngayon nag-high school na. Nung una talaga lang malakas din ang pagkikita ko sa dagat. Dahil nung una makalupang papagkita, ang sagana pang dagat nung una. Kaya ako nakakapagpa-aral din, nakapagpa-high school din ako ng aking anak. Isang high school ko, nakagraduate. Panghanap buhay na lambat na ganito, ay napapakain ko naman ng marangal yung aking mga anak. Sa kasalukuyan, ang pagdami ng mga mangingisda sa Barangay Bignay 1 ay naging sanhi upang humina ang kita ng bawat mangingisda. Sapat man o kulang ang suportang ibinibigay ng lokal na gobyerno, marahil ang katayuan sa buhay ay hindi hadlang upang magkaroon ng magandang kinabukasan.